Hoy, ako si Josh at ito ang mga alamat ng Chernobyl. Pinaniniwalaan pa rin ng lahat, pati ikaw. Numero 50, nagtipon ng mga tao sa tulay ng kamatayan para panuurin ang pagsabog ng Reactor 4. Totoo ang tulay ng kamatayan. 1.2 hanggang 1.7 milya ang layo nito mula sa Chernobyl nuclear plant. May radyaktibong liwanag na umabot sa langit pero hindi totoong marami ang nakakita ng pagsabog. Nasa apartment lang at natutulog ang mga tao noon. Walang napatay na kahit isa sa 50,000 residente ng radyasyon na hindi tinawag papunta sa planta, hindi agad-agad o dahil sa matinding pagkalason ng radyasyon. Hindi nagtipon ang mga tao sa tulay, pero may epekto ang gabing iyon sa iba. Numero 4, naputsyam, lahat ng malapit sa Chernobyl ay agad namatay dahil sa radyasyon. Si Svetlana Alexievich, sumulat ng Voices from Chernobyl, ay nag-interview ng maraming tagabayan. Hindi sila namatay, pero may ilan na nagreklamo ng sakit ng ulo at lasang metal sa bibig. Iyon lang. Kailangan mong lumapit para maranasan ang malulubang epekto. Pero para sa mga bumbero, mas malala ito kaysa akala ng iba. Sabi ni Lyudmila Ignatenko, bago namatay ang asawang si Vasily Ignatenko sa sakit mula radyasyon, binuhat niya ang braso nito at halos buto na lang ang natira. Ayon kay Lyudmila, may lumalabas na piraso ng baga at atay ni Vasily sa kanyang bibig. Nasasakal siya sa sarili niyang laman loob. Hindi lahat ay pareho ang epekto at mas malalim ang sakuna kaysa alam ng marami. Bilang 48, hindi inaasahan ang sakuna. Pero hindi ito basta nga lang nangyari. Akala ng iba bigla lang nangyari, pero alam ng mga Soviet ang panganib. Laging stressed ang mga operator ng reaktor at ilang beses nang muntik magka-aksidente. Noong 1980 nagsagawa ang mga Soviet ng lihim na pag-aaral sa reaktor. Nadiskubre nilang may siyam na malaking depekto sa disenyo at mga thermohydraulic instability na nagbanta sa kaligtasan. Napagdesisyunan ng mga investigador na hindi tanong kung magkakaroon ng malalang problema, kundi kailan ito mangyayari. Walang aksyon para ayusin ang depekto sa disenyo. Hindi man lang binalaan ang mga operator na ang mga depektong iyon ay maaaring magdulot sa kanila ng matinding pinsala kung sakaling magkaroon ng sakuna. Hindi alam ng mga manggagawa ang mga panganib. Alam ang panganib pero maigpit na kinokontrol ang impormasyon. Numero 47, ginamit ng Soviet ang aksidente sa 3 Mile Island bilang propaganda. Noong 1979 naranasan ng US ang nuclear scare sa 3 Mile Island. Akala mo gagamitin ito ng mga Soviet sa propaganda pero hindi nila ginawa at maigpit pa rin nilang sinensurang balita. Ayaw ng mga opisyal na isipin ng iba na ang atomo ay hindi mapayapa at hindi lubos na kontrolado. Ganon din ang ginagawa ng otoridad sa US pero hindi yon ganap na sensura. Hindi pinalampas ng mga Soviet ang pagkakataon. Ayon sa kanila, pinatunayan ng aksidente sa 3 Mile Island na bigong patakbuhin ng kapitalismo ang nuclear power plant. Habang tahimik ang mga Soviet, kumalat na ang mga kwento ng sakuna sa labas. Numero 46, inilarawan ng kanluraning media ang Chernobyl ng tumpak. Noong 2014, naglabas ang 60 Minutes ng programang Chernobyl, ang sakunang hindi natapos. Ayon sa isang eksperto sa Atomic Insights, ang palabas ay hindi lang propaganda o laban sa nukleyar, kundi pati laban sa mga Ruso. Maraming maling balita tungkol sa Chernobyl mula kanluran at hindi rin nakatulong ang Soviet sa pagsupil ng impormasyon. Nanghako ang mga Ruso ng sarili nilang bersyon. Tinawag itong makabayan kaya maaring nabaluktot. Ang mga ulat at chismis ay nagpapakita ng magulong larawan ng dami ng mga nasawi. Bilang 45,000 agad ang namatay. Iniulat ng United Press International na 2,000 ang namatay matapos ang sakuna at sinabi ng Pentagon na nagkaroon ng pangalawang meltdown. Hindi totoo ang parehong ulat. 2 ang namatay sa pagsabog ng reaktor, 28 pa ang namatay sa loob ng 3 buwan dahil sa acute radiation syndrome at 11 pa ang namatay sa sumunod na 10 taon. Ayon sa ulat, dumami ang kaso ng kanser sa mga kontaminadong lugar at tinatayang 4,000 ang maaaring mamatay. May iba namang nagsasabing nasa pagitan ng 16,000 hanggang 93,000 ang bilang na yan. Sa madaling salita, walang tunay na pagkakasundo tungkol sa pangmatagalang epekto sa kalusugan. Kumalat ang takot hindi lang sa lugar, kundi pati sa malalayong lugar na nakaapekto sa mga desisyon. Numero 44, nagdulot ng aborsyon sa buong Europa ang radyasyon. Totoo na may ilang tao na nagsimulang magpalaglag pero ito ay dulot ng takot. Sa Denmark, kahit na hindi naman delikado ang antas ng radyasyon para sa mga batang nasa sinapupunan, dumami pa rin ang mga kaso ng pagkawala ng ipinagbubuntis. Tumaas din ang bilang ng aborsyon sa ibang lugar. Sa Sweden, Norway, kanlurang Alemanya, United Kingdom at ilang bahagi ng Pransya, tumaas din ang bilang ng pagpapalaglag ng sanggol. Tinatayang nga sa pagitan ng 100,000 hanggang 200,000 karagdagang mga aborson ang nangyari sa buong Europa. Malawak ang pag-aalala sa pagbubuntis kahit walang suportang agham. Bilang 43, nagdulot ng maraming depekto sa kapanganakan ang radyasyon.
Malawak ang takot na maaring magkaroon ng hindi lang maagang kanser ang mga bata, kundi pati na rin ng mga depekto sa kapanganakan. Akala ng mga tao na magkakaroon ng epekto tulad ng maliliit o malalaking ulo at depektibong mata, gaya ng nakita sa Japan matapos ang atomic bombing o malapit sa ilang nuclear test sites ng Russia at US. Sa isang kamakailang papel na inilathala ng US National Institutes of Health, isinulat ng mga siyentipiko na natuklasan nila at ito ay CP na walang ebidensya na ang pagkakalantad sa radyasyon mula sa aksidente sa Chernobyl ay nagdulot ng mga pagbabago sa genes na naipasa sa mga bata. Nagbunga ang fallout ng ilang kakaibang kwento, kabilang na ang tungkol sa mga mutant. Bilang 42, umiiral ang mga mutant na hayop at tao. Hindi totoo ang mga kwento tungkol sa mutant na halimaw at mabangis na asong may kakaibang kapangyarihan. May ebidensyang mas madaming tumor at depekto sa kapanganakan ang mga hayop sa kontaminadong lugar, pero naging kanlungan pa rin sa kanila ang exclusion zone. May nagsasabing 7 beses na mas marami na ang mga lobo at tumaas din ang bilang ng lynx, bison, elk, usa, baboy ramo at oso. Sa kabila ng sabi-sabi, may ilang lugar na nananatiling matatag. Numero 41, ang exclusion zone ay ganap na hindi matitirhan. Matapos ang sakuna, gumawa ang mga Soviet ng 19 milyang exclusion zone sa paligid ng planta ng kuryente kung saan dating may 2 malaking bayan at 100 nayon o sakahan. May mga taong ayaw masabihang umalis, tulad ni Hanna sa Vorodnaya na nagtago pero natagpuan ng sundalo at inutusan siyang mag-impake at umalis. Tinitigan niya ito at sinabi, "Barilin mo kami at maghukay ng libingan, kung hindi, dito kami." Matapos ipaliwanag ng sundalo ang panganib, sagot niya, "Hindi ako takot sa radyasyon, mas takot ako magutom." Mukhang tama siya. Ang buhay sa danger zone ay hindi ganoon nakakatakot at hindi rin huminto. Patuloy pa rin nagkatrabaho ang mga tao. Numero 4, lahat ng manggagawa sa zone ay nasa matinding panganib. Mayroong humigit kumulang 2,400 hanggang 3,000 manggagawa sa tinatawag na zone ng alienasyon. Nagtatrabaho sila ng palitan, inaalagaan ang mga reaktor na itinigil na sa operasyon at tinitiyak ang kaayusan. Karamihan ay siyentipiko at teknisyan, pero may kusinero, mediko at miyembro ng National Guard din. Kadalasan silang pumapasok sakay ng tren at umuuwi sa gabi, pero simula ng bigmaan sa Ukraine, may ilan na kailangang manatili. Hindi talaga ito mukhang masaya. Kahit ang naiwan ng mga hayop ay naging bahagi ng kwento sa di inaasahang paraan. Bilang 39 ang mga asong gala ay radioactive na halimaw. Matapos ang sakuna, nagpadala ang mga Soviet ng tao para patayin ang mga naiwang alagang hayop. Sinabihan ang mga residente na makakabalik sila matapos ilang araw para kunin ang aso nila, pero hindi ito natupad. May ilang aso na nabuhay sa pagkain ng basura at ginamit na lampin. Sabi ng website ng Dogs of Chernobyl, may halos 500 ligaw na aso ron na yon at karamihan ay pinapakain ng mga manggagawa. Walang kumikislap na mata, pero may ilang na-expose sa rabies dahil sa bagong mailap na hayop. Nakakakit pa rin ng bisita ang kuryosidad kahit may babala. Numero 38. Nasa panganib ng kamatayan ang mga turista at manlalakbay. Dati, masigla ang turismo doon. Maaring isipin mong delikado maglibot sa exclusion zone, pero hindi naman talaga. Pwede ka ring mag-overnight sa hotel sa bayan ng Chernobyl o maglakad sa mga kontaminadong radioactive na kagubatan ng Belarus. Isang matapang na manlalakbay ang nakatagpo ng mga abandonadong bahay at isang matandang si Kolya na nabubuhay sa vodka at tinapay. Gusto mo bang malaman ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng Chernobyl at iba pang malalaking sakuna? I-like, i-share at mag-subscribe ka. Meron kami mga kamanghamangang kwento kung paano talaga nangyari ang lahat ng iyon. Nagbago ang lokal na kultura sa malikaing at minsan nakakagulat na paraan. Numero 37. Radioactive ang vodka ng Chernobyl. May sarili silang vodka brand. Ginawa ng mga siyentipikong Briton at Ukranyano ang experimental na boteng ito na tinawag na atomic mula sa butil na itinanim sa mga kontaminadong lugar. Sinuri ito para sa radiation at ligtas. Napagpasyahan na ang paggawa ng vodka ay makakatulong sa pagbangon ng ekonomiya ng mga naapektuhan. May ilang lugar na mataas ang radiation pero karamihan ay ligtas. Sinubok din ng sakuna ang mga pinakamataas na pinuno. Bilang 36, alam ni Gorbachev ang lahat, ngunit nabigo siya. Nang mangyari ang sakuna, si Pangulong Mikhail Gorbachev ng Soviet Union ang inaasahang maglapit sa bansa sa kanluran. Kaya nagalit siya nang malaman ang pagtatakip. Ayon sa ulat, sinigawan niya ang ilang pinuno ng programa ng sandatang nuklear ng Soviet. Sinabi ninyong ligtas ang lahat, akala ninyo titingalain namin kayo na parang Diyos. Galit niyang sinabi, ang sistema ay puro panunuyo, pagyayabang, panlilinlang, palakasan at pag-uusig sa mga hindi sa ngayon. Ni ang pinakamakapangyarihang tao sa Unyong Sobyet ay hindi alam ang lahat. Sa matinding pressure, lumabas ang tunay na pagkatao ng mga sangkot bilang 35.
Si Valery Legasov ay isang walang pag-iimbot na bayani at isa sa mga inatasan na pigilan ang sakuna sa Chernobyl. Sa media, makikita siyang nagre-record ng isang salaysay tungkol sa mga nangyaring mali at matapos niya yon, kinuha niya ang isang lubid. Totoo, naapektuhan siya ng matinding stress at nagkasakit dahil sa radyasyon. Nalalagas ang kanyang buhok at nagkakaroon ng radiation tan. Pero hindi siya walang pag-iimbot na bayani. Makasarili siya habang umaakyat sa ranggo ng siyentipikong elite ng Unyong Sobyet at madalas magdaos ng salusalo sa bahay para makipag-ugnayan sa mga politiko. Gayunpaman, matapang niyang isinulat, ang sakuna sa Chernobyl ay rurok ng lahat ng kapabayaan sa ating bansa sa loob ng mga dekada. Hindi laging tama ang akala mo sa mga nagtatrabaho sa paglilinis. Bilang 34 iniisip ng iba na lalaki lang ang nagtatrabaho sa paglilinis at ospital at lalaki lang ang humaharap sa sakuna. Mali ito. Hindi tayak ang ginawa nila, pero ayon sa datos, sa 237 pasyenteng na-admit sa ospital bilang 6 dahil sa matinding radiation, 2 ay babae at naapektuhan ang kanilang kalusugan sa iba't ibang paraan. Bilang 33, nabuhay ang mga liquidator nang walang problema sa kalusugan. Tinatayang 600,000 liquidator, marami sa kanila ay mga bagong recruit sa militar, ang dinala para bawasan ang radyoaktibong kontaminasyon. Sa karaniwan, nakatanggap sila ng 120 beses na mas mataas kaysa sa itinuturing na ligtas na taunang dosis ng radiation. Ang di mo naririnig, tumaas ang kaso nila ng leukemia, thyroid cancer, katarata at cardiovascular issues. 13% sa kanila ay nagulat ng nervous system problems dahil sa matinding stress. Marami ang hindi nakabawi dahil sa lifelong stress disorders at labis na pag-inom ng vodka. Naranasan ito ng mga residente mismo. Depende kung gaano kalapit. Bilang 32, lahat ng residenteng malapit nagkaroon ng radiation sickness. Sinabi ng residenteng taga Pripyat na si Pasha Kondratiev na noong gabi ng sakuna, siya, ang kanyang asawa at ang kanilang mga batang anak na babae ay pumunta sa tulay upang makita kung ano ang nangyayari sa planta. Namatay ang anak niyang si Tatiana sa hika matapos ang 7 taon. Isa kaya sa dahilan ang radiation? Mahirap tukuyin, gaya ng kaso sa Chernobyl na walang kasunduan. May ilang kwentong kumalat noon na mas matindi pa kaysa totoo. Bilang 31, pinatay ng Soviet ang mga tumutol. Malaking alamat ang sinasabing pinapatay ng pamahalaang Soviet ang mga nagsasalita laban sa kanila. Hindi na panahon ni Joseph Stalin. Walang pinapabaril o itinatapon mula helikopter dahil lang sa pagsuway sa utos. Tapos na ang panahon ng biglaang pagbitay, ilang dekada na ang nakalipas. Hindi lahat ng aksidente dahil sa radyasyon. Bilang 30. May bumagsak na helikopter dahil sa radyasyon. Sa seryeng Chernobyl, may helikopter na lumilipad sa ibabaw ng reaktor at pinapalabas na ang radyasyon. Ang dahilan kung bakit ito bumagsak mula sa langit. Hindi nagagawa ng radyasyon yon, hindi noon at hindi kailanman. Sa totoong buhay, bumagsak ang helikopter nang tumama ang talim nito sa kadena ng crane. Nagpatuloy ang buhay sa labas ng reaktor kahit saglit lang. Bilang 29. Nagkagulo agad sa Pripyat, ngunit hindi ito naging war zone. Walang alarma o pagkataranta at dumating lang ang paglikas 36 na oras matapos sumabog ang reaktor. Karamihan sa tao ay nagpatuloy sa araw nila, namimingwit, nagsusoccer, naglalaba at nanonood ng Soviet soap opera. Mabilis kumalat ang tsismis tungkol sa pinsala, minsan kakaiba. Radiation sickness ay nakakahawa. Maraming naniniwala dahil sa TV at internet na mahahawa ka ng radiation sickness mula sa mga ospital. Pero hindi ito totoo. Maaaring makontamina ang mga bagay, pero hindi ang tao. Ligtas mang mayakap ang namamatay na bumbero kahit natatanggal ang balat niya nang hindi ka magkakaroon ng radiation sickness. Ang epekto ng radiation ay unti-unting lumalabas at iba-iba ang reaksyon ng tao. Bilang 27, hindi mabilis o simple ang radiation sickness. Sobrang tindi, masakit, parang horror movie. Halos matanggal ang muka ng lalaki dahil sa radiation at halos maging bungo na lang siya. Dumulas din ang balat sa braso at binti niya. Ang pisikal na epekto ay maaring mas malala kaysa inaasahan. Sa bilang 26, ang radiation burns ay parang paso ng apoy. Kapag natuklap ang balat at laman, tawag dito ng doktor ay matinding moist desquamation. Sa malalang kaso, nagdudulot ang radiation ng tissue necrosis. Sinisira nito ang DNA ng selula, nagdudulot ng pagkamatay ng mga ito. Hindi na kayang magpagaling ng katawan, bumibigay ang ugat ng dugo, nasisira ang balat at lumalalim ang pinsala hanggang sa mga kalamnan. Mas malala ito kaysa akala mo. Ang pagbalik sa sariling bahay ay parang panaginip. Hindi na makakabalik ang mga residente sa kanilang tahanan. Pinayagan silang makabalik sa kanilang mga bahay makalipas ang ilang buwan. Ang mga patakaran ay hindi nila maaaring kunin muli ang malalaking bagay na maaaring kapitan ng alikabok tulad ng mga mesa o upuan. Hindi rin nila pwedeng kunin ang mga laruan ng mga bata. Bawal din ang mga TV.
Nagbago na ang mga pamilya na lugar sa hindi inaasahang paraan. 24 agad na naging tiwangwang na lugar ang Pripyat at nang bumalik ang mga residente, marami silang nadat ng panis na gatas. Matagal nang walang kuryente, si Natalie Yevchenko ang kumuha ng mga litrato. May kumuha ng mahahalagang gamit tulad ng alahas at antigong gamit. Ang iba naman ay kumuha ng mga pinggan at kubyertos o paborito nilang jacket na gawa sa balat ng tupa. 4 na oras lang ang ibinigay sa kanila para kunin ang kanilang mga gamit. Pagkatapos, kailangan na nilang bumalik sa bus. Kung sobrang kanilang dala, sinabihan silang hindi nila ito maaaring dalhin. Ang araw-araw na buhay ay agad na pailalim sa bagong mga patakaran. 23, mahigpit na kinontrol ng mga Soviet ang lahat matapos ang paglikas. Ayon sa aklat ng Midnight in Chernobyl, sinubukan daw ng mga tao na magbigay ng suhol para mailabas ang mga ipinagbabawal na gamit mula sa bayan. Hindi tayo sigurado kung natagumpay sila, pero biglang dumami ang paninda sa ilang mga ukay-ukay. Kulang sa pera pero hindi pinabayaan ang mga lumikas. Nagbigay ang pamahalang Soviet ng halos 4,000 rubles sa bawat pinuno ng sambahayan, dagdag pa para sa bawat miyembro. Ang disenteng lada noon ay nagkakahalaga ng 7,000-8,000 rubles, umabot sa 500 milyong rubles ang donasyon mula sa buong bansa. Lubhang nagbago ang buhay ng mga lumikas. Numero 22, ganap na pinabayaan ang mga lumikas. Karaniwang paniniwala na hindi pinansin ang mga tao sa Pripyat. Hindi yon totoo sa isang banda. Napatayo ang gobyerno ng 150 bahay mga 60, 2 milya mula sa Chernobyl para sa marami sa kanila. May 11,500 bahay para sa isang pamilya at 13,000 apartment na itinayo sa Kiev at iba pang lungsod. Napansin ng mga taga-Masid ang parehong pagsisikap at hamon. Bilang 21, pinuna lamang ng kanluran ang USSR. Hindi lahat sa kanluran ay kontra-Soviet. Pinuri ng kanluran ang mga nagtayo ng sarcophagus, ang napakalaking panangga sa paligid ng reaktor. Binisita rin ng mga tagapagtayo ang US at UK bilang bayani. 70,000 katao ang natayo nito sa loob ng 206 na araw. Hindi lang ito tagumpay sa inhinyeriya, kundi malaking panganib din sa kanilang buhay. Kahit nagpapatuloy ang Cold War, nakuha nila ang respeto ng kanluran at mabilis tumaas ang gastusing pinansyal at politikal ng sakuna, bilang 20. Ang sakuna sa Chernobyl ang nagbangkarot sa Unyong Soviet. Magkakaiba ang mga tantiya pero maaaring umabot sa 128 bilyong dolyar ang naging gastos nito noong panahong gipit sa pera. May mga usap-usapan na ang CIA ang nagdulot ng aksidente. At kung totoo man yon, tsak na nakatulong ito sa pagbagsak ng Unyong Soviet makalipas ang 5 taon. Pero hindi, walang kinalaman ang CIA dito. Ang pinakamapanganib na lugar ay sentro ng malalaking alamat, bilang 19 agad pinapatay ng elephant's foot sa ilang segundo. Sinasabing ang pinaka-radioactive na lugar sa mundo ay ang elephant's foot ng Chernobyl. Ang foot ay halo ng tunaw na nuclear fuel, konkreto, buhangin at bakal na nabuo sa pagsabog ng planta. Sabi-sabi, kapag tumayo ka rito ng 30 segundo, tiyak kang mamamatay sa hirap. Nung 1986, napakatindi ng radiation na ilang minuto lang ay maaari nang ikamatay. Di pa rin ligtas sa 30 segundo pero kaya mo pang makaligtas. Noong 2016 ilang oras na paglapit dito ay pwedeng magdulot ng nakamamatay na dosis at madalas ding pinalalaki ang mga stereotype. Numero 18. Laging umiinom ng vodka ang mga opisyal ng Soviet. Karaniwang maling akala na noong dekada 80, palaging umiinom ng vodka ang mga Soviet, kabilang na ang mga mataas na opisyal sa Chernobyl. Makikita ito sa Chernobyl TV show nang harapin ni Uliana Komayuk ang isang opisyal ng gobyerno habang may hawak na baso ng vodka. Pero hindi mangyayari ang hayagang pag-inom ng vodka ng ganon. Dati may kampanya ang gobyerno laban sa alak. Epektibo ito dahil bumaba ang bilang na namamatay at tumaas ang inaasahang buhay. Malabong may opisyal na uminom habang nagtatrabaho. Ang paglalasing habang nagtatrabaho ay kanluraning stereotype. May limitasyon din ang medisina sa pagharap dito. Hindi nailigtas ng paggamot ang karamihan sa mga biktima, huli na ang lahat para sa mga pasyente. Sa 13 na nag-bone marrow transplant, 2 lang ang nabuhay. Kung may nuclear na pagsabog, gusto mo sigurong malaman ng ibang bansa ang panganib, di ba? Mabagal ang pagkalat ng impormasyon, kaya nagkulang sa pag-unawa. Hindi agad ipinaalam ng USSR sa mundo, pero itinago ng pamahalang Soviet ang sakuna. Nagtaas ng alarma ang Sweden sa buong mundo matapos magpakita ng abnormal na antas ng radiation ang detectors sa Forsmark Nuclear Power Plant habang tahimik pa rin ang USSR. Kahit na na-expose, iba-iba ang naging epekto. Bilang 15, hindi lahat ng na-expose ay agad namatay. Hindi ganoon ang nangyari. Ang ilan sa pinaka na-expose ay nabuhay pa rin, tulad ni Boris Tolyarchuk, Senior Control Engineer na naka-duty noon. Pero ang iba sa silid ay namatay. Nagkaroon ng matinding radiation syndrome si Stolyarchuk, pero noong 2018, nagtatrabaho pa rin siya sa nuclear energy. Nabuhay pa rin ang mga namumuno kahit nagbago ang kanilang buhay. Bilang 14,
Hindi lahat ng opisyal ay namatay dahil sa radiation. Pinamunuan ni Boris Sharpina ang investigasyon sa aksidente at hindi na siya gumaling matapos ang Chernobyl. Nagkaroon siya ng ilang atake sa puso at matapos ang Chernobyl, labis siyang nanghina. Namatay siya noong 1900 na po sa edad na 70 pero. Namatay ba siya dahil sa radiation? Hindi masabi. Namatay siya sa cancer na maraming posibleng sanhi. Kung dahil yon sa radiation, di natin malalaman. Noong 1988 nilagdaan ng Ministeryo ng Kalusugan ng Soviet ang lihim na kautusan na nililimitahan ang pagtukoy sa radiation bilang sanhi ng kamatayan. Maraming tao ang nabuhay ng mas matagal kaysa sa sabi ng alamat. Halimbawa, hindi agad namatay sa radiation ang mga babushka ng Chernobyl. Ang matatandang Ruso ay nakaligtas sa tagutom, digmaan at masakir. Kaunting radiation lang, di sila mapipigilan. Ang mga samosli o mga kusang nanirahang muli, karamihan ay mga babaeng tinawag na babushka ng Chernobyl ay maayos na namuhay sa exclusion zone. Para sa kanila, mas delikado at nakaka-stress ang umalis. Sabi ng isa, kapag umalis ka, mamamatay ka. Mas masama ang lagay ng mga umalis, namamatay sila dahil sa kalungkutan. Noong 1987, may mga 1,200 kusang nanirahang muli pagsapit ng 2021. 110 na lang dahil lahat ay namatay na sa katandaan, hindi dahil sa panganib. Ang karaniwang edad noong 2021 ay 70 hanggang 80. Ang totoong kinatatakutan ng mga residente ay hindi yung inaakala ng mga tagalabas. Numero 12, radiation, ang pinakamalaking kinatatakutan ng mga residente. May nantanong sa isang settler kung ano ang kinatatakutan niya, radiation, magnanakaw o suwail na sundalo kaya. Hindi, sabi niya, mga ahas at lobo. Nag-iiwan ng pangmatagalang epekto ang pagkabalisa at takot. Numero 1, pangunahing problema rin ang radiation. Dahil sa takot sa radiation at mutant na sanggol, lumala ang pagkabalisa ng mga tao. Ang radiophobia ay nagdulot ng stress sa mga tao. Lumabas sa datos na tumaas ng 40% ang konsumo ng sigarilyo at alak ng mga lumikas. Kayon ito ng pagtaas ng kasa ng depresyon, PTSD at pagkabalisa. Naapektuhan ng fallout ang mga malalayong rehiyon kahit hindi palaging inaasahan. Bilang 10 naging delikado ang kanlurang Europa dahil sa fallout. Nanginain ng mga tupa sa Wales sa lupang inulan ng radyasyon. Tulad ng iba, hindi rin alam ng mga taga-Wales kung paano sila maapektuhan matapos ang sakuna. Natakot ang lahat pero sa huli, bulsa nila ang higit na naapektuhan kaysa katawan. Hindi na ibenta ng mga magsasaka ang karne ng kordero o baka sa palengke. 344 na sakahan sa Wales ang may restriksyon. Ang hayop na 40 libra dati na 10 hanggang 12 libra na lang sa palengke. Hindi delikado sa tao ang mga tupang yon o ang karne ng mga ito. Madalas pinalalaki o hindi naunawaan ng ulat sa mutasyon. Numero 9, lumitaw ang mutanteng hayop sa Europa. Ayon sa isang magsasaka, mas marami raw na ipapanganak na hindi normal na mga kordero kaysa dati. Marahil naging paranoid lang siya dahil walang pag-aaral na sumusuporta sa kanya. Nagiba-iba rin ang reaksyon ng tao mula maingat hanggang sobra. Numero 8. Rasyonal ang reaksyon ng mga tao sa sakuna, ngunit nagkaroon ng malawak na paranoia sa mundo. Sa maraming lugar, tumigil ang mga tao sa pag-inom ng gatas. Ibinuhos ng mga magulang ang gatas sa lababo na para bang nagsimulang magliwanag sa dilim ang mga baka. Hindi nabenta ang mga gulay sa mga palengke sa ilang bansa. Sinabihan ang mga bata na iwasan ang damuhan at sandbox dahil maaring may fallout mula sa ulan. Ito ay takot lang at maling impormasyon na hindi galing sa social media kundi sa tabloid at tsismis. May ilang mabibigat na gawain sa planta pero hindi gaya ng sabi-sabi. Pang-7, sinabing hubot-hubad nagtrabaho ang mga minero ng Chernobyl. Nagbukas ang mga minero ng butas sa ilalim ng reactor pad upang mapigilan ang radiation na lava na umabot sa antas ng tubig sa ilalim ng lupa at posibleng pumatay sa kalahati ng Europa. At sila ay pinatpawisan ng husto at may ilang piraso ng damit na nawala pero hindi sila kailanman naghubad ng lahat ng damit. Sa totoo lang, hindi naman umabot doon ng lava kaya hindi rin talaga naging kailangan ang kanilang trabaho. Hindi lang gawa ng isang tao ang nagdulot ng sakuna. Pang-6, ilang mga walang kakayahang operator ang naging sanhi ng sakuna. Pero hindi yon totoo. Alam ng mga tao sa sistemang nuklear ng Soviet ang mga panganib at minsan ay hindi sinusunod ang safety procedure. Ngunit mas malalim ang problema sa reaktor at pagpapatakbo ng sistema. Malaki ang depekto ng disenyo ng reaktor at napalampas ang mga babala dahil sa kulturang lihim, kaya hindi lantad ang mga problema. Sa madaling salita, hindi lang kasalanan ng ilang tao sa control room ang sakuna, bunga ito ng buong sistema. May ilang kwentong tungkol sa personal na trahedya pero hindi laging tama ang mga ito. Pang-5, may sanggol na sumipsip ng radyasyon para iligtas ang ina. Namatay si bumbero Vasily Ignatenko sa malupit na paraan habang buntis ang asawang si Lyudmila.
Nailagay ba niya sa panganib ang hindi pa isinisilang na anak sa pag-aalaga sa asawang nanghihina? Namatay ang sanggol ilang oras matapos ipanganak dahil sa congenital heart defects at cirrhosis sa atay. May sabi-sabing nahawa siya ng radiation poisoning kay Vasily, pero hindi ito totoo. Hindi radioactive si Vasily sa ospital. Maaring nalantad si Ludmila sa radiation sa ibang oras at imposibleng mailigtas ng sanggol sa sinapupunan ng ina sa pagsasakripisyo ng sarili. Humarap ang mga bumbero sa matitinding pagsubok na sumusubok sa kanilang tapang at mga patakaran. Pang-apat, alam din nilang panganib. Hindi sila lubos na ignorante tulad ng akala ng iba. Sabi ni Anatoly Zakharov sa katrabaho niya, dapat mataas ang radiation dito. Suwerte tayo kung buhay pa tayo bukas. Hindi nila alam na nasusunog ang reaktor, akala nila karaniwang sunog lang ito. May ilang nagkamali ng pag-akyat sa bubong para magbuhos ng tubig sa reaktor at tinamaan ng matinding radiation. Kaya ang mata ng isang lalaki ay nagbago mula kayumanggi, naging asul sa ospital. Ang isa pa ay nagkaroon ng radiation burns na nagdulot ng mga paltos sa kanyang puso. Pero hindi tulad ng karaniwang kwento, alam nila ang panganib. Sabi ni Sakharov, syempre alam namin. Kung sinunod namin ang regulasyon, di kami lalapit sa reaktor. Pero moral na tungkulin namin ito. Para kaming kamikaze. May mga epekto agad, ang iba naman ay lumalabas kalaunan. Pangatlo, agad lumalabas ang radiation burns kapag nadikit. Si Alexander Yevchenko ang nagbukas ng pinto para sa tatlo niyang kasamahan na nagkamaling pumasok sa reactor hall. Hindi agad nasunog ang balat niya dahil hindi parang apoy ang radiation. Pagkatapos ng pagsusuka, nalagas ang buhok niya, nagkapaltos at nagmansa ang balat, masakit ang katawan at nangitim siya. Sabi niya, pakiramdam niya parang halimaw. Sa kabutihang palad, tinanggap ng katawan niya ang skin graft. Tinulungan din siya ng blood transfusion at paglipat ng ugat. Habang namamatay ang iba, siya ay nabuhay nang hindi alam kung bakit. Nabubulag sila, nagkaka-impeksyon sa dugo, natatanggal ang ilang bahagi ng katawan at nauwi sa walang laman ng kama. Hindi ito naunawaan ng karamihan. Iba-iba ang reaksyon ng tao at may mga hindi kinakaya ng katawan. Magkakaiba rin ang epekto ng pagkakalantad at maaari makaapekto sa buhay sa di inaasahang paraan. Pangalawa, nanatiling radioaktibong banta ang mga nakaligtas. Dahil sa pandemya ng paranoia, kahit gumaling na si Alexander Yevchenko at normal na ang buhay, iniiwasan pa rin siya ng mga tao sa kalsada. Akala nila radioactive siya. Tulad ng mga biktima ng A-bomb sa Japan, tila may salot din ang mga taga-Chernobyl. Binigyan ng medalya si Alexander sa tapang pero tinrato siyang parang halimaw. Sabi niya, sobrang pinahirap ng radiophobia ang buhay niya. Hindi rin laging tama ang ipinapakitang sitwasyon sa mga tao sa unahan ng laban. Una, ang mga diver ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili at agad na namatay. Alexei Anonenko, Valery Bespilov at Boris Baranov. Ito ang mga lalaking sumabak sa misyon na alam nilang delikado at posibleng di na makabalik. Kinailangan nilang lumusong sa tubig na inakala nilang matinding kontaminado at buksan ang mga balbula para maiwasan ang isa pang pagsabog. Pero may ilang kasinungalingan din. Hindi sila kusang pumunta, kundi inutusan lang dahil naka-duty sila. Walang drama o pagtatalo. At di naman ganoon kadelikado ang misyon gaya ng akala nila. Milyon-milyong patay sa Europa? Hindi. Kahit may isa pang pagsabog, maaring may ilan pang dosenang mamatay sa Ukraine at Belarus, hindi ito magbabago sa mundo. Hindi rin agad silang lahat namatay. Si Boris Baranov ay namatay sa atake sa puso noong 2005, ngunit ang iba ay buhay pa. May chismis sa Reddit na tinamaan ng Russian Shahed drone ang apartment ni Anonenko noong digmaan. Hindi ito makumpirma pero tsak na lumipat siya mula Kyiv dahil delikado. Talagang nasa isang impyernong misyon sila. Isang misyon na pwedeng magdulot ng sakuna anumang oras. Panurin ang Chernobyl Suicide Squad, 3 lalaking pumigil sa mas malalang sakunang nuklear at alamin kung paano nila napigilan ang mas malaking sakuna. O i-click ang video na ito.